Ang mga pinakamalalaking balitang dapat nyong abangan sa One North Central Luzon ngayong Martes. Pagnanakaw sa isang convenience store, sa pool sa CCTV, isa pang huli cap, lupa sa bahagi ng Kalinga-Bontoc National Road sa Tinglayan, Kalinga, gumuho. Pamimigay ng 5,000 cash aid sa mga tricycle driver sa mga probinsya, sisimulan na bukas. At kilalanin ang 78 anyos na lola na nagtapos sa senior high school. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, epektibo ngayong April 7 ang ikalimang sunod na linggo ng mega oil price hike. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, kasabay ng patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo ang pangamba ng ilang commuter na madagdagan pa yung percentage o bilang ng public transport na nagpigil pasada. Sa ikalimang sunod na linggong mega oil price hike, pumapalo na ngayon sa 149 hanggang 154 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel sa mga gasolinahan sa Pangasinan. Kung susumahin, halos 100 pesos na ang itinaas sa presyo nito. Mataas talaga, mataas na. Mahirap. Pinakaapektado ang transport sector. Sa monitoring ng Land Transportation Office, aabot na sa mahigit 45% ng mga jeep at bus ang tumigil sa pamamasada dahil sa sobrang taas ng presyo ng produktong petrolyo. Region-wide po ay meron na pong 45% na mga sasakyang pampubliko na hindi na po nagbibiyahe. Kasi po sa totoo lang po talagang halo po sila sa gastusin. Nagpapatupad na ng libreng sakay ang LTO Regional Office 1. Kaisa rito ang mga piling bus na biyaheng La Union. Sa susunod na linggo, inaasahang magkakaroon din ng libreng sakay na biyaheng Carmen, Dagupan City. Araw-araw po ito hanggang kaya po ng aming logistics. So sana po ay tangkilikin po ng mga kababayan natin itong libreng sakay. Hiling ng mga pasahero na madagdagan ang bilang ng sasakyan para sa libreng sakay. Sana po meron hanggang umaga. Kasi lalo yung out namin alas 2, kaya kailangan po namin ng libreng sakay. Kanina isa lang yung sinasakyan namin jeep. Madaling araw ang pasukan namin. May nakatakdang pagpupulo ang LTO sa mga LGU para magkaroon ng konkretong plano o hakbang na hindi maapektuhan ng mga commuter. Chris, inaasahan na ng Land Transportation Officer ng LTO na madagdagan pa o mas tumaas pa sa 45% yung public transportation na magtigil pasada, especially kung magtutuloy-tuloy pa hanggang sa mga susunod na linggo yung taas presyo sa produktong petrolyo. Kasabay nga niyan ay nakikipag-meeting na ang LTO sa iba't ibang provincial government, ganun din sa iba't ibang mga LGUs para mapunan yung pangangailangan sa transportation ng ating mga kababayan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Sisimulan na bukas ang pamimigay ng 5,000 pesos na cash aid sa mga tricycle driver sa labas ng Metro Manila. Nasa 328,000 na tricycle drivers ang target na mabigyan ng cash assistance ayon kay Department of Social Welfare and Development spokesperson Irene Dumlao. Sa Region 1, aarangkada ang DSWD Cash Relief Assistance Payout para sa TODA drivers sa 9 na pangunahing lungsod ng Region 1, bukas po yan, April 8. Yan po ay sa mga lungsod ng Dagupan, Urdaneta, Alaminos at San Carlos sa Pangasinan. San Fernando sa La Union, Vigan at Candon City sa Ilocos Sur, Lawag at Batac City sa Ilocos Norte. Para sa kumpletong detalye ng payout venue at schedule, makatatanggap po ang mga eligible TODA drivers ng opisyal na abiso mula sa pamahalaang panglungsod. Ang cash assistance ay tulong ng gobyerno sa mga driver na apektado ng magkakasunod na mega oil price hike. Bangkay ng babaeng hinihinalang nalunod nakitang palutang-lutang sa dagat sa Dagupan City. Nakaalerto CJ Turida.
Isang bangkay ng babae ang natagpuang palutang-lutang sa dagat na bahagi ng barangay Bunuan, Bukig, Dagupan City kahapon. Ilang mangingisda ang nakakita sa bangkay. Agad nilang iginilid saka itinawag sa otoridad. Nakita po yun around 1 o'clock, naglalakad-lakad doon na mag-isa. So ang akala ng mga mangingisda is namamasyal lang na may mga kasama. Pero nung around 4 o'clock na po, nakita na lang nilang palutang-lutang na sa gilid ng dagat sa may tubig. Walang nakitang anumang gasgas o sugat sa katawan ng bangkay. Malinis po. Maliban lang sa bumubula po yung bibig niya sa nainom niyang tubig. Wala po kami nakitang foul play na namamaga or whatsoever. As in, wala po talaga. Sa investigasyon ng Dagupan City Police, kinilala ang biktimang isang 29 anyos, PWD at residente ng Barangay Quintong, San Carlos City, Pangasinan. Dinala raw siya ng kanyang ama sa ospital para sa medical check-up kahapon. Saglit na iniwan ng kanyang ama para mag-CR, pero pagbalik niya, wala na raw ang kanyang anak. Hanggang sa natagpuan na lamang ng mga mangingisda sa dagat na wala ng buhay. Hinihinalang nalunod ang biktima. Pero ayon sa CDRRMO, isolated case ito na nangyari matapos ang Holy Week break. Patuloy na pinapayuhan ng mga beachgoer na mag-ingat sa pagligo sa dagat. Huwag maligo tuwing nakainom ng alak dahil ito raw ang numero 1 sanhi ng drowning incident. Patuloy rin na ipinatutupad sa Tondaligan Beach ang no swimming policy pagpatak ng alas 5 ng hapon. Pag sinuway po kayo ay sana po sumunod kayo kasi iba po ang terrain at saka yung beach po namin sa Tondaligan. May times na biglang malalim, may times na kuwan siya dahil sa epekto ng alon. CJ Torida, One North Central Luzon. Hulikam ang pagnanakaw sa isang convenience store sa Malolos, Bulacan. Kita sa CCTV sa Barangay Bagna ang lalaking may bag na nakatayo sa gilid ng kalsada sa harap ng tindahan. Ilang sandali, tumawid ang nasabing lalaki at pumasok sa tindahan. Makikita rin ang kanyang paglabas sa convenience store at nagmamadaling pumara ng motor cab palayo sa lugar. Ninakawan na pala niya ang pinasok niyang tindahan. Natangay ng salarin ang kita ng tindahan na abot sa 132,000 pesos. Patuloy ang pagtukoy at pagtugi sa kanya. Nakausap din ng pulisya ang driver ng motor cab na iginiit na hindi siya sangkot sa nakawan. Tumanggi magbigay ng pahayag ang pamunuan ng convenience store. Samantala, mababa pa rin ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa. Kung uulanin man, pawang mga local thunderstorms ang mararanasan. Apektado muli ng ridge ng high pressure area ang northern at central Luzon. Samantala, makararanas ng mataas sa heat index ang ilang lugar sa Hilaga at gitnang Luzon, kabilang na ang Tuguegarao City, Baler Aurora, Casiguran Aurora at San Ildefonso, Bulacan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Isang Pilipina ang kabilang sa mga nasawi sa missile attack sa Haifa, Israel nitong linggo. Ayon sa Department of Foreign Affairs, namatay ang Pinay kasunod ng pag-atake kasama ang kanyang asawang Israeli at mga biyanan. Naipagbigay alam na rin daw ito ng Philippine Embassy sa Tel Aviv sa pamilya ng biktima. Nagpaabot na rin daw sila ng tulong kabilang ng posibleng pag-repatriate sa kanyang katawan. Humiling daw ng privacy ang pamilya ng Pilipina. Ay sa local media ng Israel, mula sa Iran ang missile attack na tumama sa Haifa nitong linggo. 12 anyos na babae na lunod sa Angat River sa Bulacan. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Jovel Fernandez. Patay ang isang babaeng 12 anyos matapos malunod sa Angat River sa Bulacan. Nag-outing doon ang batang babae kasama ang kanyang pamilya noong Sabado de Gloria. Napadpad daw siya sa malalim na bahagi ng ilog kasama ang kanyang pinsan. Nakaligtas ang kanyang pinsan pero ang babae lumubog at hindi na nakita ng kanyang mga kaanak. Na-recover ang katawan ng babae makalipas ang ilang oras.
Kasunod ng insidente, pinagbawal na ng barangay ang pagligo sa ilog. Sa Conner, Apayao, nalunod din ng isang lalaki sa Nabuangan River. Humingi ng tulong ang mga kasama niya para hanapin ang biktima. Nang makita siya, binigyan siya ng CPR bago dalhin sa ospital. Ayon sa mga rumisponding bumbero at pulisya, binawian ng buhay ang lalaki. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Banta ng heat stroke sa mga poultry farm sa Bangaldan, Pangasinan, ibinabala ng otoridad. Narito ang report. Umaabot na sa 40 degrees Celsius ang itatalang heat index sa Dagupan City. Sa forecast ng Pag-asa, aasahan pa ang mas mataas na heat index sa mga susunod na araw. Ngayong Abril hanggang sa ikalawang linggo ng Mayo, posibleng maranasan ang peak ng mainit na panahon. Sa ganitong kataas na heat index, posible raw na tamaan ng iba't ibang sakit gaya ng heat stroke ang mga alagang manok. So far, wala namang reported cases. Pero syempre, may allotted naman tayong kumbaga mortality na percentage. Usually, baka nandun pa rin naman. May mga na-heat stroke pero hindi severe. Kaugnay nito, nagpaalala ang Municipal Agriculture Office sa mga poultry growers sa Mangaldan, Pangasinan. May preventive measures na rin siguro yung mga farm owners. Ganun din yung mga nagbabantay. Kasi syempre, expected na nila to. Umuulit-ulit cycle na to eh. Batid na raw ng mga poultry grower ang dapat gawin sa ganitong mga panahon. Nasa mahigit 5,000 manok ang inaalagaan sa poultry farm na ito sa Barangay Banawang. Nakatakdang ibenta ang mga ito sa susunod na buwan. Para maiwasan ang pagdapo ng sakit sa mga alagang manok, regular ang ginagawang monitoring. Tinitiyak din na may ventilasyon at may sapat na tubig ang mga alagang manok. Dapat po, dapat laging tinitignan yung tubigan po para hindi sila mauhaw tsaka Apo. Sa monitoring ng Mangaldan Veterinary Office, wala pa naman itatalang pagkamatay ng mga alagang manok sa bayan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, mahigit 1,000 solo parents sa Dagupan City tumanggap ng tig 3,000 pesos na ayuda. Narito ang report. Maagang nagtungo sa plaza ang 51 anyos na si Ginang Carolina Castro, residente ng Barangay Bunuan, Bukid, Dagupan City. Isa siya sa mahigit 1,000 solo parent na tumanggap ng ayuda mula sa lokal na pamahalaan. Napapanahon daw ang tulong lalo't apektado ang lahat sa nararanasang krisis na dulot ng patuloy na tensyon sa Middle East. 15 taong gulang na ang kanyang anak at simulat sa pool, siya lang daw ang nagtaguyod sa kanya. Kumikita lamang siya sa pagiging manikurista, kaya malaking tulong daw ang natanggap na 3,000 pisong ayuda. Maganda po itong patakaran nila po kasi makatulong nila sa tulong parents. Tinatagoy ko sa pag-aaral ng aking anak kahit papano. Ilang taon nang nabibigyan ng payout ang mga solo parents sa Dagupan. Simula nang maisabatas ang Solo Parents Welfare Act of 2000 na naging Expanded Solo Parents Welfare Act na layong mabigyan ng legal recognition, benepisyo at proteksyon ang mga solo parent at kanilang mga dependent. Sila yung kailangan na tulong kasi silang tatay at nanay. Kaya mula nung na-approve yung bill ng national sa solo parent, in-implement ko po agad. Bukod sa natanggap na benepisyo, nabigyan pa ng pagkakataon ng mga solo parent na makabili ng benteng bigas na hatid din ng gobyerno. Simula ng buksan ng programa noong nakaraang linggo, marami na raw ang nakabili ng murang bigas. Meron ng mga 700 plus na nakapag-avail na ng bigas na 10 kilos each. Bukod sa mga solo parents, entitled din na makabili ng benteng bigas ang mga senior citizen, PWDs, 4-piece beneficiary, magsasaka, fisherfolk at mga TODA member. Pwedeng makabili ng hanggang 30 kilos na bigas ang isang beneficiaryo. CJ Torida, One North Central Luzon. Isang sugatang agila na kilala sa lokal na komunidad bilang Tawi ang natagpuan at matagumpay na nailigtas sa bayan ng Sadanga Mountain Province. Natagpuan ito ng mga residente sa Balanas River na hindi na makalipad. Ang nadiskubreng Philippine Serpent Eagle na endemic sa bansa ay nakitaan ng sugat sa kanang paa. Ayon sa mga otoridad, isang concerned citizen ang nagkusang loob na kumupkup sa ibon bago ito isinuko sa Sadanga LGU at PNP. Inilipat ang agila sa pangalaga ng Provincial Environment and Natural Resources Office para sa gamutan bago ito tuluyang ibalik sa wildlife. Pinangalanan ng ibon bilang Yumaa Eagle na hango sa sinaunang pangalan ng Sadanga bilang simbolo ng kanilang kultura at ugnayan sa kalikasan. Hinihimok ng mga otoridad na publiko na agad iulat ang mga kahalintulad na insidente
para sa tamang pangalaga ng wildlife. Nagaganap na ang flyby o ang malapitang paglipad ng Artemis II sa buwan. Day 6 ng mission ngayong araw. 6 na oras ang flyby mission na binubuo ng 4 na crew. Na-break din ng kanilang space flight ang record ng pinakamalayong narating ng tao mula sa mundo. Nakikita nila ang distansyang naabot ng Apollo 13 noong 1970s. Pinangalanan nila ang ilang crater sa buwan. Iikot pa ang Artemis II at mapupunta sa likod ng buwan. Sa April 10, inaasahang matatapos ang 10-day journey ng Artemis II. Tatlong high school students nakaimbento ng smart fertigation system and automated irrigation system. Tunghayan sa report. Tatlong junior high school students ng Calasiao Comprehensive National High School ang nakapag-innovate ng isang gadget na tutukoy sa kondisyon ng lupa at makakapagdilig ng halaman kung kinakailangan. Tinawag nila itong paranum hango sa wikang Pangasinan na ang ibig sabihin ay patubig. Parang mag-automatically irrigate na po siya and dyan po siya lalabas. Kapag na-detect naman na po niya na na-reach na po yung desired moisture for the soil is magi-stop na po siya. Upang makontrol ang gadget, mayroon ding app na ginawa ang mga estudyante. Since applicable po siya sa electronics po, so kahit malayo po sila sa field po nila, pwede po nilang ma-detect or ma-monitor yung soil condition po nila kung saan po nagkukulang yung soil health po nila. And also, nagigive po siya ng real-time data po. Ang gadget na ito ay may kakayahang malaman ang kondisyon ng lupa. Kaya ring i-detect ng gadget kung kulang o sobra na sa nitrogen, potassium, phosphorus at moisture. Maging ang soil at water temperature at fertilizer level. Mostly sa mga nagiging problem po ng mga farmers is nagiging overwatering po yung sa mga plants nila, and syempre para ma-ensure din po yung paggamit ng mga fertilizer. Ayon sa agriculture scientist, mas makatutulong umano sa pagdami ng ani at kita ang mga magsasaka kung aaralin ang kondisyon ng kanilang mga pananim. As a part ng mga commercialized existing, syempre kailangan din naman po nating malaman na yung sustansya ng mga halaman ay naaalam natin. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Unti-unting gumuho ang lupa sa bahagi ng Barangay Basao sa Tinglayan, Kalinga. Ilang segundo lang ang lumipas, bumagsak ang mas malaking bahagi ng lupa at tuluyan ang nasakop ang kalsada. Napatakbo ang mga taga roon. Wala namang napaulat na nasaktan. Dahil sa landslide, hindi madaanan ng mga motorista ang kalsada sa pagitan ng Barangay Basao at Bugnay habang nagpapatuloy ang clearing operations doon. Dalawang patay ng mang-araro ng 5 motorsiklo ang isang SUV sa Ilocos Sur. Tutukan sa report. Nasawi ang 2 sakay ng isang motorsiklo matapos araruhin ng SUV sa San Ildefonso, Ilocos Sur. Base sa investigasyon ng pulisya, lumihis sa linya ang SUV at bumangga sa kasalubong na 5 motorsiklo. Tumilapon sa kalsada ang mga sakay ng mga motorsiklo. Sugatan naman ang 6 na iba pa. Sugatan din ang driver ng SUV na tumagilid sa kalsada. Isinugod sila sa ospital. Ayon sa pulisya, nakainom ang SUV driver nang mangyari ang insidente. Nahaharap siya sa karampatang reklamo.
Sugatan naman ang mag-asawa matapos mahulog ang kanilang tricycle sa ilog sa Barangay Santo Niño sa Hagonoy, Bulacan. Kwento ng misis, dumaan sila sa gilid ng ilog papuntang simbahan nitong Biyernes Santo nang may iwasang isa pang tricycle ang kanyang mister. Tumagilid ang kanilang sinasakyang tricycle. Hindi na raw nakontrol ng kanyang mister ang manibela at nahulog sila sa ilog. Agad naman silang tinulungan ng ilang residente at tricycle driver doon. Hindi malubhang nasaktan ang mga biktima. Wala ring ibang nadamay sa insidente. Jubel Fernandez, One North Central Luzon. Nasunog naman ang bahagi ng bundok sa Barangay San Juan, Banyo, Arayat, Pampanga, pasado alas 12 ng tanghali noong Biyernes. Ayon sa punong barangay, tinatayang aabot sa 3 hanggang 4 na hektarya na ang naapektuhan ng sunog. Nagtulungan ng mga opisyal ng barangay, Bureau of Fire Protection at iba pang ahensya upang maapula ang sunog na tumagal ng halos 12 oras. Ayon sa mga bumbero, naging pahirapan ang kanilang operasyon dahil matarik at mahirap ang daan paakyat sa bundok. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng sunog. Samantala, muling nanawagan ng mga otoridad sa publiko na mag-ingat at iwasan ang anumang aktibidad na maaaring magdulot ng sunog, lalo na sa gitna ng matinding init ng panahon. Umanik po yung mga tropa natin doon together with the upland farmers, yung Penro, yung Magalang Fire Station personnel po para magmano-mano pong apulin yung sunog. Inabutan po ng gabi and nung mga magti-10 o'clock na po, nag-decide po yung firefighting team natin na it's no longer safe na magstay po sila doon. So, monitor na lang po. Pagtaas ng demand sa tubig, nagsimula ng maranasan ngayong mainit ang panahon. Narito ang report. Nagsimula ng tumaas ang demand sa tubig sa Mangaldan, Pangasinan. Karaniwan daw ito nangyayari tuwing tag-init o dry season. Sa tala ng Mangaldan Water District, nasa mahigit 400,000 cubic meters ang average consumption sa bayan kada buwan. Wala raw problema sa pagtaas ng demand dahil nasa halos 700,000 cubic meters ang available water supply ng Mawad kada buwan. Operational naman ang ating pumping station 24/7. So, tas interconnected po ang ating mga lines, main lines. So, umaasa ang mga water consumer na sa kabila ng pagtaas sa demand sa tubig ay hindi magkakaproblema sa supply nito. Siyempre, kailangan po everyday. Tapos, kailangan din po ng mga bata, kailangan din ng panligo po ng mga panlaba, ganyan po. Mas importante po talaga siya araw-araw. Bagamat sapat ang supply ng tubig sa bayan, panawagan ng Mawad sa publiko na maging responsable sa pagkonsumo sa tubig. Mahalaga pa rin magtipid sa paggamit ng tubig. Palagi ring i-monitor ang mga water pipe sa bahay para maiwasan ang water leakage na magreresulta sa mataas na konsumo. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sa ibang balita, tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City na tuloy pa rin ang ilang malalaking aktibidad ng Bangus Festival 2026. Kabilang na ang Bangusin, Bangus Rodeo at Bangusan Street Party. Magkakaroon din ng social services tulad ng cataract operation, dental mission at fun run. Una nang kinansela ang Gilon-Gilon Eddalan na bahagi ng kapistahan. Sabi rin ni Mayor Belen Fernandez na imbes na month-long activity, posibleng abutin na lamang ng 5 araw ang isasagawang mga aktibidad ng Bangus Festival. Our street party is there already, it's prepared. So hindi na namin maatras. I know there might not be the same number of volume of people, but we will push through. Sa mga miyembro na nagbabayad ng utang sa Government Service Insurance System o GSIS, maaaring i-refund sa inyo ang 3 buwan na halaga ng inyong loan payment. Yan po ang Balik Ginhawa Program na layunin daw tulungan ang mga miyembro ng GSIS ngayong maraming bilihin ang nagtaas presyo. Imbis sa itigil ang salary deduction o pagbabayad ng utang, ibabalik na lamang daw muna ng ahensya ang ihuhulog o naihulog na bayad utang noong December 2025 hanggang February 2026. Ma-extend naman ng 3 buwan ang GSIS loan nang walang interes o multa. Sabi ng GSIS, voluntaryo ang paglahok sa Balik Ginhawa Program. Pwede pong mag-apply gamit ang GSIS Touch app.
Bayanihan ng mga Kapampangan umiiral sa gitna ng krisis na dulot ng kaguluhan sa Middle East. Tunghayan sa report. Buhay na buhay ang bayanihan sa mga Kapampangan sa gitna ng nararanasang krisis na dulot ng kaguluhan sa Middle East. Sa Angeles City, naglunsad ang isang kumpanya ng programang Biyahe Kalinga kung saan nabigyan ng libreng gasolina at bigas ang ilang delivery riders at tricycle drivers. Para sa marami, hindi lamang daw ito tulong pinansyal kundi pag-asa. Sobrang laking tulong po para sa amin kasi po imbis po ikakarga na lang namin is pabibili na lang po namin ng needs po para sa bahay. Gusto ko lang po na matouch din yung hearts ng ibang mga kababayan natin na mas may meron. Kasi kung ganitong tulong-tulong po tayo at ako hindi naman po kalakihang kumpanya, paano pa po yung mga mas malaki, mas marami pa po tayong matulungan. Sa City of San Fernando, isang convenience store at pasalubong center ang nag-aalok ng libreng merienda sa mga delivery rider sa tuwing sila ay kumukuha ng orders. Isa raw maliit ngunit makabuluhang paraan ng pagtulong. Pampa-energize ng kaunti. Every order kayo and all, meron silang free merienda. Para sa mga benepisyaryo, ang ganitong tulong ay higit pa sa pagkain. Ito ay paalala na may mga taong handang umunawa at umalalay. Sa gitna ng krisis, pinatutunayan ng mga kwentong ito na buhay ang simpleng pagtutulungan. Nagiging magaan ang mabigat na laban ng bawat Pilipino. CJ Torida, One North, Central Luzon. Age doesn't matter sa pagtupad sa mga pangarap. Ito ang pinatunayan ng isang 78-year-old na lola nagtapos ng senior high school sa Lalo, Cagayan. Nakapagtapos ang senior high school si Genoveva Andaya sa Technical Vocational Livelihood Strand nitong March 31. Ayon kay Lola Genoveva, mahirap ang kanyang pamilya kaya hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral noon. Kaya nang magkaroon ng pagkakataon, sinikap niyang makapagtapos ng high school sa ilalim ng Alternative Learning System o ALS. Gusto raw patunayan ni Lola Genoveva na hindi hadlang ang edad para makamit ang pangarap na makagraduate. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.